o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan bang panig ng mundo naroroon ang Pilipino, lalong-lalo na dyan sa New Jersey, USA. Magandang umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Ngayon po ay Martes, kabilis ng panahon. August 26, 2025, sa ulo ng ating mga balita. District Engineer ng DPWH sa Batangas kakasuhan ngayon dahil sa panunuhol sa isang kongresista. Samar Governor nagpaliwanag na sa viral video ng Money Dance. Alex Yala umukit ng kasaysayan sa US Open. Binati naman ng Pangulong BBM. Alkalde ng San Simon, Pampanga kinasuhan ng extortion sa ombudsman. 24 na Pinoy na biktima ng human trafficking na rescue balik na ng Pilipinas. LPA habagat patuloy na magpapangulan sa malaking bahagi ng bansa. Pasok sa klase at trabaho suspendido sa National Capital Region at 19 pang malalawigan dahil sa inaasahang masamang panahon. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Australia at sa Middle East. Patuloy na magpapaulan ang low pressure area at southwest monsoon na habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Huling namataan ng LPA sa layong 270 kilometro northeast na Maasin City sa Southern Leyte o 130 kilometers hilagang-silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, apektado ng habagat ang western section ng Southern Luzon kasama ang Mimaropa, Antique, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gayon din ang Soc-Sargen. Samantala, ang LPA ay siyang magpapaulan naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Caraga, Northern Mindanao, and rest of Visayas. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa na maaaring magresulta ng flash floods at kaya mga landslides. At dahil nga daw po sa inaasahang masamang panahon, suspendido ang klase sa mga paaralan at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno ngayong araw, August 26 sa buong National Capital Region. Bukod sa NCR o Metro Manila, ang mga lugar na wala ring pasok ngayong araw na ito ang Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas, Cavite, Aurora, Quezon, ang Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Ayon kay Secretary Jun B. Crimulia ng DILG, dahil sa inaasahang sama ng panahon ngayong araw nito, sinuspende ang pasok. At ayon naman sa MMDA, suspendido din ang number coding.
Mananatiling nasa blue alert status ang Office of Civil Defense bilang paghanda sa maaaring epekto ng binabantayang low pressure area. Ito'y kahit nakalabas na nitong weekend ang bagyong Isang na nagdulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa OCD spokesperson si Juni Castillo, tuloy ang kanilang heightened alert lalo't may tsansa pa rin maging bagyong Jacinto ang LPA na nasa loob na ng teritoryo ng Pilipinas. Bukod dito, pinagana na rin ng DILG katuwang ang iba pang mga ahensya na nasa ilalim ng NDRRMC ang lokal operation center. Mga ganitong pagkakataon po, no, ang unang ginagawa natin dyan ay yung mga pre-disaster risk assessment and scenario building meeting po. No? So nagpupulong yung mga miyembro ng iba't ibang DRRM councils, no, at all levels, no, para at least makita saan ba dadaan ito, ano ba yung mga areas na pwedeng maapektuhan, sino yung mga kababayan natin na apektado at saka yung mga barangay, no, listahan ng mga barangay na pwedeng maapektuhan at ano po yung mga pangangailangan. So may mga pre-identification na po ng mga anticipated needs, no? Kaya kung kailangan mag-preposition ng mga family food pack, kung merong mga response agencies na dapat nakaantabay na yung mga ating mga responders. So ganun po yung ating mga ginagawa every now and then. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos marhayaga sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Bicol. Ang Star City po ay sarado ngayong araw na ito dahil nga sa inaasahang masamang panahon. Dumating na sa bansa ang 24 na Pinoy na nasagip matapos iligtas mula sa online scam hub sa Cambodia sa tulong ng Philippine Embassy. Binubuo ang mga ito ng 10 lalaki at 14 na babae. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Philippine Airlines flight mula sa Phnom Penh nitong August 23. Tinulungan sila ng NAIA Task Force Against Trafficking at ng Department of Migrant Workers pagdating sa bansa. Kwento ng mga ito, pinangakuan silang magtatrabaho bilang customer service representative na may $1,500 na sweldo kada buwan. Pero halos 300 pesos o $300 lamang kada buwan ang natanggap nila matapos na piliting magtrabaho bilang mga love scammer. Sumbong pa ng mga biktima kabilang sa parusa kapag hindi sila nakaabot sa kota ay squatting exercise at iba pang uri ng verbal at physical abuse. Nasa 100 pampublikong sasakyan ang nasampol na naman sa 3 linggong roadworthiness inspection ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Ayon kay Rayson De La Torre, head ng SAIC Special Operations Group, 10 sa mga itong natikitan kahapon sa EDSA Pasay City. Maliban sa tiket at kumpiskadong lisensya, kinuha rin ng DOTR SAIC ang plaka ng mga nasitang sasakyan at isinalang sa LTO inspection. Aminado naman si De La Torre na hindi maiiwasan ang mga negatibong komento hinggil sa naturang inisyatiba, ngunit nilino nito na ito'y naglalayong para lamang maiwasan ang mga disgrasya sa daan. Hindi naman po mawawala yung magsasabi na anti-poor itong ginagawa natin, pero ito naman po masabi nating mayaman, mahirap, middle class, lahat po tayo maapektuhan nito kung sakali po magkaroon ng disgrasya sa daan. Kaya hanggat maaari po ay nilalagay na po natin sa maagang pagpapaalala dito po sa ating mga kaibigan driver, konduktor at mga operator ng pampublikong transportasyon. Samantala, magsasagawa ng press conference ang Department of Transportation ngayong alas 8 ng umaga sa 9th floor na Boardroom Primex Complex. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ito'y para talakayin ang mausapin hinggil sa hindi otorisadong pagbebenta ng beep cards at mga road incident na nangyari sa Kawit, Cavite, kung saan tinangka ng motorista ng suspect na takbuhan pa at sakasaan ang isang traffic enforcer. Kasama ng DOTR, nahaharap sa media ang Land Transportation Office at ang PNP Anti-Cybercrime Group. Ganda umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry dito. No, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Sa matpahirapan ng self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matintinding mancha based on test sa chocolate, mud and sebon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Nanawagan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang paglaban sa korupsyon, kawalang katarungan at pagwawalang bahala. Itong panawagan ng House Speaker kasunod ng pagunita kahapon ng Araw ng Mga Bayani o National Heroes Day.
Punto ni Romualdez, ang pagpapabayaan sa korupsyon ay pagtataksil sa mga sakripisyo ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa, kaya't hindi ito dapat nahayaan na lamang. May tuturing din na niyang pagtataksil sa kanilang alaala ang pagsasawalang bahala sa korupsyon at kawalang hustisya. Pagtiyak pa ng House Speaker, nakatuon naman ang Kamara sa pagpapatuloy ng pamana ng mga bayani ng bansa sa pamamagitan ng mga makabuluhang batas. May alok ang Department of Health na libreng Special Nursing Review Program para sa mga underboard nurses. Ayon sa Department of Health, ang mga hindi pa lisensyadong nurse ay maaaring magsilbing clinical care associate sa Department of Health hospitals habang naghahanda para sa licensure examination. Makakatulong ito para mabigyan sila ng praktikal na karanasan habang nagre-review. Ang mga interesadong aplikante kinakailangan lamang na makipag-ugnayan sa chief nurse ng napili nilang DOH facility o di kaya sa Centers for Health and Development Training Specialists ng mga LGU Hospital. Maaari lamang magsumite ng aplikasyon hanggang Setyembre 5 ngayong taon. LPA at Habagat sanhin din ang pagbaha sa Mindanao. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Waalaikumsalam, Kuyang Angel. Patuloy na nararamdaman ang low pressure area at ng habagat na may hatid na kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Minomonitor sa Cotabato City ang level ng Rio Grande de Mindanao na may mga tributary sa mga bayan-bayan. Kabilang sa mga binahang bayan ay ang Buluan, Maguindanao del Sur. Sa impormasyon mula kay Vice Mayor Kuya King Mangudadato, mayroong 3,861 pamilya apektado sa 5 barangays at siyam na sityos sa kanilang bayan at kasalukuyang nakaantabay ang LGU Buluan led by Mayor Jong Mangudadato. Sa probinsya ng Cotabato, nakaranas din ng baha ang mga bayan ng Midsayap, mga katabing bayan nito tulad ng Pikit, Pigkawayan, Pagalungan, habang minomonitor din ang malalaking ilog sa probinsya, habang monitor din ang water level ng mga ilog sa lungsod ng Kidapawan. May pagbaha din sa Tantangan, South Cotabato at mga katabing bayan nito at may matinding baha rin sa Zamboanga City. Batay sa forecast, ang Pag-asa mananatiling makaranas o nakakaranas sa mga pag-uulan sa bansa hanggang Huwebes nitong linggo. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran Jun, ay mga misis! Amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong ambot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo'y nagsashower at nag-iisip kung anong ating mahiwagang tunog, ito na po ang ating mahiwagang tunog. Gandahan nyo ang pagsasabon gamit ang Shield Bath Soap. Gamit na gamit yan ng mga nurses. Bihira yung makita sa mga bahay pero madalas sa mga klinika. Ang inyong pong mga sagot ay papadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan 4,000, 4,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Police personnel at hepe ng Labezares Municipal Police Station sa Northern Samar sinibak dahil sa pagpapaputok ng baril sa ginanap na aktibidad sa Fiesta Bangka o ng Fiesta Bangka Race. Abay, bakit nga naman nagpaputok ng baril? Alamin natin mula kay Jane Kalit Bantayan, Aris 34, Jane, may buntag. Sinibak sa pwesto ang isang PNP personnel at mismong Chief of Police o Hepe ng Labezares Municipal Police Station sa lalawigan ng Northern Samar matapos naman na mag-viral ang pagpapaputok ng baril na nasabing police personnel sa isang paligsahan ng bangka o motorized bangka race sa bayang Labezares na sa aktibidad ng fiesta sa nasabing bayan. Kasalukuyan naman ang investigasyon ng Northern Samar Police Provincial Office sa nasabing insidente.
Sa inilabas na pahayag ng Northern Samar Police Provincial Office, naganap ito sa aktibidad ng tinatawag na Bugsayan o Bankaton Festival at Motorized Banca Race sa nasabing bayan noong Agosto 20. Ang nasabing PNP personnel ay nagpaputok ng kanyang issued M16 rifle hoodshot ng pagsisimula ng motorboat race. Nakuhaan ito ng video ang sabing insidente at nag-viral. Nagbigay naman ito ng pagkabahala dahil maaari ditong magdulot ng kadelikaduhan. Pero git ng PNP, sa dagat ipinutok ang baril o doon sa open sea. Ayon pa, walang intensyon ng pagpapaputok ng baril na nasabing pulis, ngunit tanging starting signal lamang daw ito. Walang nasaktan o napinsala na propiedad at nilinaw na wala rin ditong malicious intent. Katunayan, nagpatuloy naman daw ng mapayapa aktibidad. Gayunpaman, hindi ito isinasantabi ng kapulisan at ayon sa Northern Samar Police Provincial Office, patuloy ang kanilang investigasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang nasabing personnel at ang mismong Chief of Police ng Lavisares ay tinanggal muna sa pwesto. Nagsagawa naman ng Northern Samar Police Provincial Office ng mga proactive measures na hindi na maulit ang nasabing insidente. Inatasan na ang lahat ng police units na sumunod sa polisiya sa tamang paggagamit ng issued firearms. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Kasi illegal discharge of firearm. Hindi mo naman po pwedeng gamitin yung baril. Meron naman ginagamit na starting gun. Pangalawa, live po yung tingga, yung dulo ho nun eh. May lead ho na live yun eh. Magdudulot. Kahit pa sabihin mo hindi nakatutok sa publiko, nakatutok sa dagat. Malay mo, may nagsiswimming doon sa dagat, madisgrasya. Illegal discharge po ang tawag dyan. Maganda umaga, Pilipinas! Ito pa, usapang piyesta. Inulan ng batiko si Samar Governor Sherry Ann Tan matapos mag-viral ang kanyang video sa social media habang sumasayaw at umuulan ng pera na inihahagis sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa naturang video, makikita si Tan na nagsasaboy ng 20 pesos, 50 pesos at 100 peso bills. Tinapak-tapakan nila ng kanyang partner habang nagsasayaw. Ayon sa ilang social media comments, tila wala umanong sa timing ang ginawa na Tan, lalo't sunod-sunod ang mga isyu ng korupsyon na pinag-uusapan ngayon sa gobyerno. Nabatid na ang video footage ay kuha mula sa isang ginanap na event sa Samar Convention Center noong nagdaang Sabado. Dilino naman ang tanggapan ni Samar Governor Sherry Ann Tan ang viral video na money dance na hindi kinuha sa isang bonggang dinner party, kundi traditional dance para markahan ang town fiesta. Ang paglilinaw ay ginawa ng Office of the Governor matapos nga mag-viral ang video na umani ng batikos. Paliwanag ng tanggapan ni Gobernador, ang pagpapaulan daw kasi ng pera habang nagsasayaw ay tinatawag na kuratsa, isang cultural tradition na matagal nang ginagawa sa Samar at Leyte mula sa city centers hanggang sa pinakamalalayong barangay. Ito ay hindi limitado sa mga piyesta, ngunit ginagawa rin sa mga maraming okasyon tulad ng kasalan, birthday, school events at iba pang community gatherings. Nilinaw din ang tanggapan ni Tan, hindi galing sa kahit anong proyekto ng gobyerno ang perang ginamit sa viral money shower at hindi ito pagpapakita ng karangyaan o kayamanan, ngunit isang tradisyon na malalim ng nakaimbed sa paraan ng pagdiriwang pananampalataya at pagkakaisa. Ang nasabing viral video ay kuha sa Hermano Nights ng Catbalogan City Fiesta, isang community celebration kung saan ang tradisyonal na sayaw na kuratsa ay ginagawa. Ang nalikom na pera mula sa nasabing gala ay ibinigay sa mga simbahan ng Catbalogan City. Ang pakikilahok ni Governor Tan sa money dance ay bahagi ng pagrespeto sa tradisyong Samarnon. Daan-daan trabaho naman ang naghihintay ngayon sa mga job seekers ng Antipolo City at mga karatig bayan sa lalawigan ng Rizal. Ito ay sa pamamagitan ng job fair na inorganisa ng Antipolo City LGU at ang Department of Education, August 26, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Antipolo Sports Hub, Rain or Shine. Kaugnay nito hinimok ni Antipolo City Mayor June Linares III ang mga job seekers sa lugar, makiisa sa naturang job fair at magdala ng resume o biodata. Para sa buong listahan ng mga job offers, maaaring tumawag sa Antipolo City Peso. Ang telephone number 0921-291-7965 o di kayo bisitahin ang Facebook page ng Antipolo Peso.
At sa lahat ng mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan mag-bound din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family raming compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family raming alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At muli ang ating pong paalala, sarado po ang Star City ngayong araw na ito dahil sa inaasahang masamang panahon. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy! Si Pokwang, pinabulaanan ng mga kumakalat na fake news kaugnay ng anak ni Pauline Luna at Vic Soto. Ano kayang news yan, ha? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ang tindi na ng mga pagkalat ng mga fake news sa ngayon, marami ang naniniwala sa mga nababasa nila online, lalo na kapag kilalang artista ang involved. Kagaya kahapon ng umaga ay nag-react ang komedyanteng si Pokwang sa lumabas online na binabawi raw nito ang anak ni Pauline Luna na si Tali. Anak daw kasi nila iyon ni Vic Soto. Nakakalungkot lang dahil nadadamay pa mga inosenteng batang si Tali. Kaya nag-post itong si Pokwang sa kanyang social media account na fake news nga ito. Ang sabi pa niya, fake news. Grabe na mga tao sa SOCMED, mga wala kayong magawa, makakarma din kayo sa mga ugali nyo. Never ko tinawag na Mampulin si Poleng kaloka, pero mas malala yung mga nag-share at nang husga agad. End of quote. At sinubukan ko ring hinga ng reaksyon si Pauline pero ayaw na niyang patulan, dead man na lang daw. At sa totoo lang, wala ka naman talagang panalo kapag patulan pa ito. Pero hindi lang sina Pokwang at Pauline Luna kundi marami pa. Meron pang issue kina Derek Ramsey at Elena Darna na kung saan ay nag-react na nga si Derek na hindi ito totoo. Kaya sa mga netizens, huwag basta-basta maniwala sa mga nababasa online. Kapag mababasa na ito sa mga legit na page or sa showbiz page at ang dami ng pumikap, pwedeng totoo na ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kinasuhan sa Office of the Ombudsman si San Simon, Pampanga Mayor Abundio Punsalan Jr. dahil sa manoy pangingikil ng 80 million pesos sa isang steel manufacturing firm. Ang 15 pahinang reklamo ng Real Steel Corporation na inihain noon pang nakalipas na araw ay inaakusahan ng Real Steel sa Punsalan na humihingi ng 80 million pesos kapalit ng hindi pagbawi sa tax incentives ng kumpanya. Ayon sa reklamo laban kay Mayor, umanong humingi si Mayor Punsalan ng 155 billion pesos pero kalaunan bumaba ng 80 million. Dahil dito nagsagawa ng entrapment operation ang National Bureau of Investigation noong August 5 sa isang restaurant sa Clark Freeport, Mabalacat City kung saan nahuli ito at nasa aktong tumatanggap ng pera. Bunsod nito naharap ngayon si Punsalan sa kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Samantala, hiniling din ng Real Steel na patawan ng preventive suspension si Punsalan upang hindi nito maapektuhan ang investigasyon. Banggaan ang dalawang motorsiklo nagresulta ng pagkasawi ng isang 35 anyos na lalaki sa Urdaneta City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Yacabasan, Chukamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 35 anyos na lalaki sa lungsod ng Urdaneta matapos itong magtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan sanhi ng banggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng Provincial Highway sa Urdaneta Asingan Road, Zone 5, Barangay ng Kalubasaan ng nasabing syudad. Sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Reynante Pitpitan, kinilala ang nasawi na isang laborer may asawa at
presidente ng lungsod. Sa investigasyon na pag-alaman na minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo na tinukoy na Vehicle 1 nang makabanggaan itong kasalubong ng motorsiklo na Vehicle 2 na minamaneho ng isang 21 anyos na binata na residente ng nabanggit na lungsod na umano'y bigla itong lumiko pa kanan patungo sa gasolinahan. Kapwa nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga rider na agad nadala sa Ordoneta District Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ang rider ng Vehicle 1 habang ginagamot pa ang rider ng Vehicle 2. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, ang started tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30, binati ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa naging magandang resimula nito sa 2025 US Open kahapon. Sa isang social media post, sinabi ng Pangulo, nagsisimula pa lamang ang tagumpay ni Alex Ayala sa naturang torneo at tiyak na kasama nito ang buong bansa sa kanyang laban. Lumikha ng kasaysayan ng 20 anyos na Pinay athlete makaraang lampasuhin ang world number 14 na si Clara Tauson ng Denmark. Dahilan para maselyuhan niya ang spot sa second round. Si Ayala ang kauna-unahang Pilipinong nagtagumpay sa Grand Slam singles match sa Open era ng US Open. Ay, sa mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas, magpapasulubong ho kayo ng tsokolate, huwag na yung imported. Meron ho tayong tangerine chocolate, lalong na sa mga seafarers natin. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng sariling brand ng tsokolate. Nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, may mahigit 10 variants po yan. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pwede na rin ho kayo mag-place ng inyong order dyan. At sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin, ipagmalaki natin ang gawang Pinoy. Yan po ang tangerine chocolate. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! DPWA Secretary Manuel Bonoan dinipensa ng Kinon Rockshod Project at tinuutos ang maayos agad ang nasirang bahagi ng slope protection. Naroon si Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy, good morning. Good morning, Sir Angel. Dinipensa ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang Cannon Road Rockshod Project na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang silbi sa kanyang pag-inspeksyon sa naturang project sa Camp 62 Babenguet nitong linggo. Tinayak ni Secretary Bunuan ang Cannon Road Rockshod ay nanatiling epektibong kalasag ng mga motorista sa mga nahuhulog na bato. Inutos nito ang agarang pagsasaayos sa struktura na pinahina ng mga landslide na dulot ng mga serye ng sama ng panahon noong nakalipas na buwan. Personal na binisita kahapon ng kalihim ang ilog na nasa paanan ng rockshed para masuri kung paano mapangalagaan ng struktura. Binigyan din ni Bunuan ng rockshed ay feeling matibay at patuloy na nagsisilbi sa layunin nito. Sinigurado rin niya sa publiko na walang salapi ng taong bayan ang nalustay na nagpapasinungaling sa naunang impormasyon na nakarating sa kaalaman ni Pangulong Marcos. Dinagdag niya na ipapabatid niya sa Pangulo ang original na disenyo ng Cannon Road Rockshed na may haba sana ng 250 meters para ganap na matakpan ang delikadong bahagi ng madalas na landslide. Ang proyekto na tinatangayang nagkakalaga ng 498 million ay naging 151 meters na lamang nang ipatupad dahil sa kakulangan ng inilaang pondo. Kaya naiwang nakatiwangwang ang ilang bahagi ng mga dalisdis na hindi protektado. Noong linggo, binatikos ni Pangulong Marcos ang 260 million pesos na rockshed project sa Camp 62 Babenguet at binansagan itong useless at walang silbi dahil ang slope protection ng struktura ay nasira na nagdudulot ng pagguho ng lupa
at bato na sanhi ng pagkasara sa naturang lansangan na sa daloy ng trapiko. Ipinalawanag ni Secretary Bunuan ng rockshed ay ginawa bilang tugon sa pag-aaral na tumutukoy na hindi matibay ang mga dalisdis na mga bundok sa Cannon Road na nagdudulot na pagguho ng lupa. Sinabi ni Bunuan, sinira ng mga nahulog na bato mula sa 300 na meters na taas ang lumang crib wall sa baba ng struktura, subalit nasalo ng rockshed ang impact nito. Isusumite ngayong araw kaya Kuya Angel na ng DPWH Cordillera ang kanilang report at mismong si Secretary Bunuan ang magsusumite rin ng report kay Pangulong Marcos kung ano ang totoong nangyari, status ng proyekto at kung ang magagawa para mahadlangan ang katulad na pinsala sa mga susunod na panahon. Romy, yes. Akala ko ba may taga DPWH na mag-imbestiga si Presidente doon sa lugar? Anong nangyari? Bakit hindi na ipaliwanag to sa kanya? Hindi inimbita. Pati yung congressman at mayor ng Tumabenguet sinideline. Ano yung sinideline? Nandun sila? Nandun sila pero nandun sila pero hindi kinausap. Pinatabi sila. Pinatabi. Sino nagpatabi sa kanila? Silang nakakakabisa doon sa project sa lugar. Presidential Management Staff, PMS. Pati tayo, sinitanga Sinitanga tayo Sinata tayo. Pati media? Pati media? Mismo ako. Dahil? Sinasabi ko, bakit hindi isama si Mayor Clarita Salongan sa nakasama, tatlo siya sana nag-uusap. Sabi ni Mayor Salongan, narinig ko, kausap yung sa PNS, bakit hindi mo ako isama doon para marinig ko kung anong pag-uusapan ni Magalong at ni Presidente Marcos. Pero wala, pinatabi lang siya. Tapos sabi sa akin, huwag ka na makialam. Pinapacify ko na si Mayor. Yun ang sinabi sa akin. Okay, so kaya hindi nakausap ang presidente tungkol dito. So ang tanong, ang sinasabi mo, gusto niyong itanong sa Pangulo sana, kailan maglalaan ng additional funds para matapos na yung proyekto? Oo, wala nagbigay na ng kanyang statement kung ano yung naging obserbasyon na siguro kung ano yung pinag-usapan nila ni Mayor Benji Magalong, ayun na rin ang ineko sa mga miyembro ng media during that time, nung linggo, Sir Angel. May binabanggit ka nga, sabi ng Presidente, nasa mga 500 million pang kakailanganin para sa repair works nito. Pero ang sinasabi ng DPWH sa CAR, 100 million 100 lang. Oo, kahapon nakausap ko personal si Secretary Bunuan, tinatanong ko, Sir, will it take 500 million to repair yung bahagi, yung right side ng struktura para restore mali? No, mas mura, tama yung sinasabing 100 million lang at madali nang gawin yon. So may quick response fund ang DPWH para at least ay gamitin para ayusin kaagad yung portion, yung crib wall na pininsala ng landslide. Hindi naman galaw yung wala naman pinsala yung struktura, yung rock shed. Wala. Kahit sa taas, wala. Yung bungad lang nito, dahil yung malaking bahagi nung at least 300 meters up, bumagsak lahat yun at tumama sa pavement na nasa mismong entrance ng rock shed. Kung kaya't nabitak yung kalsada at yung bahagi, konting bahagi ng rock shed ay natangay. Hindi galing sa baba. Yung na sinasabi, yung kung bakit nakatak yung galing sa taas yung landslide. Ang malalaking bato, lupa ang huwarian at sa impact nito talagang nabitak yung kalsada na nasa baba nito, Sir Angel. Bukas na itong Cannon Road, itong bahaging ito ng Cannon Road. Bukas ngayon sa motorista. Okay. Binuksan kahapon. In fact, binuksan kahapon. So it is serving its purpose. It is serving its purpose. Ayon niya sa mga residente, kausap natin kahapon, sabi nila, ang laki ng naitutulong nitong naturang proyekto at wala namang nadustay dyan. In fact, sabi ng
ni Francis Cuyop, yung mismong kontraktor, yung 3K rock construction, ay wala namang katiwalian dyan. In fact, kulang pa nga eh. Instead of 250, naging 151 meters lamang dahil nabitin yung binigyan na pondo para sa naturang project. 250, sana ay nasalo niya yung mga landslide na nangyari sana dyan at least hindi sana nangyari yung ganyan. At ito ay calamity ko na. Dahil sa taas niyan, sasabihin lang natin, sa taas nung pag nasarap tayo nung rock shed, yung left side sa bundok, dating minahan yan. Butas-butas yan. Kung kaya through the years, talagang na-worn up na yan at siguro nagkataon na dumating yung sunod-sunod na bagyo, doon na bumigay yung bundok na yan at doon ay talagang ibinagsak niya at talagang yun nga, napinsana ng konti yung entrance ng rock shed na ngayon ay puspusan ng ginagawang pagdidisenyo ng DPWH. Sa ganun ay sa susunod na ilang araw o linggo ay nasimulan na yung restoration ng naturang lugar para at least ay maging ligtas yung pagdaan ng ating mga motorista sa naturang lansaman. Ako ay Engel. Maraming salamat, Romy Gonzales, sa update. Magandang umaga, Justigina. So yan ang latest na update sa Cordillera. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tanong natin bakit kasi hindi pinayagan yung mga taga-media na magtanong ho sa Pangulo habang siya'y nag-i-inspect doon. Gayon din, hindi pinayagan yung LGU. Siguro yung PMS magpaliwanag tungkol dito dahil lumalabas ngayon, somebody's trying to control the narratives. Lumalabas mukhang sabit yung mga impormasyong ibinigay ho sa Pangulo na sana ho naliwanagan na kaagad kung pinayagan lamang magtanong ang mga local media na nandun sa lugar at saka yung LGU na sangkot nun. Ang sinasabi nga na kinakailangan ng approval ng LGU ngayon. Ano ha? Pagka magsasagawa ng mga proyekto. Bakit na-sideline ho sila nung nag-i-inspeksyon doon ang Pangulo? Lalaki patay matapos pagtatagain at pagsasaksakin sa bayan ng Albuera, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. Isang lalaki pinagtataga at pinagsasaksak patay sa bayan ng Albuera, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima na si alias Enciso sa 61 anyos, residente ng barangay Sherwood sa naturang bayan. Nakilala ang suspect si alias Rod, 35 anyos, binata, kabarangay ng biktima. Nangyari sa sitio Katipunan, barangay San Pedro, Albuera, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, nagkaroon na mainit na pagtatalang suspect at ang biktima dahilan na kumuha ng itak ang suspect at pinagtataga at saka pinagsasaksak ang biktima, tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Itinakbo pa ang biktima sa Albuera Municipal Health Office para malapatan ng kakulangunan, subalit idideklara na dead on arrival ng attending physician. Samantalang suspect ay pinaghanap ngayon ng kapulisan. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang relokasyon ng 3 paliparan sa Mindanao, kabilang ang nasa Zamboanga, Camiguin at Surigao del Norte. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layo naghakbang na mapalawak ang kapasidad ng mga paliparang nabanggit upang matugunan ang pangangailangan ng mas maraming pasahero at mas malalaking aircraft pa. Gagastos ng 249.65 billion pesos ang ahensya para sa paghahatid ng feasibility studies at master plans para sa mga bagong lokasyon ng mga nabanggit na paliparan. Hanggang August 27 na lamang maaaring magsumite ng eligibility documents ang mga consultant na interesado sa nasabing mga proyekto ng DOTR. 2 suspect naman sa cattle rustling operation sa Bataan arestado. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning.
Arestado ang 2 sa 4 na magnanakaw ng baka na nag-iedad ang mga ito sa 21 anyos na kapwa residente ng Phase 3 at Phase 1 Bagong Silang Bliss, Balanga City matapos maaktuhan silang ninanakaw ang isang nakasugang baka sa Nagkamaya, Barangay Upper Toyo, Balanga City. Ayon sa report, ang biktima na may-ari ng baka ay miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team BPAT at residente ito ng nabanggit na barangay. Habang nagsasagawa umano ng pagpapatrolya ang biktima kasama ang kapwa tanod sa lugar, kanilang naabutan na ang 4 na suspect na isinasakay ang nasabing baka sa isang kulong-kulong 1:00 na madaling araw. Nang sila'y sitahin, nagtaka tumakas ang mga suspect, ngunit 2 sa mga ito ang agad na naaresto. Samantala, tinutugis na ngayon ang 2 sa mga nakatakas na residente ng Barangay Magsaysay Dinalupian at Barangay Bisbalanga City. Dinala ng mga tanod ang 2 naarestong suspect at mga ebidensya sa Balanga City Police Station. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa PD 533 Anti-Cutting Rustling Law ang 2 mga naarestong suspect, habang patuloy naman ang pagtugis sa 2 nakatakas na kasama ng mga ito. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Ohio gozaimasu sa mga suki natin sa Japan. 45 makalipas ang 5:00 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga po? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, pinakamaganda daw po 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya na-achieve natin muli ang immunity. Nakatutulong, napapalakas natin ang immune system ng ating katawan. Ang Ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. At kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon ho ay bibili online, punta kayo sa ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code, gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! 47, makalipas ang 4:00. Lalaki arestado sa paggamit ng pekeng pera sa Maynila. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy. Kuyang Angel, arestado na ang isang 29 anyos na lalaki matapos magbayad ng peking pera sa isang tindahan sa Tondo, Maynila. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Cedric Hipolito. Nakatira sa JP Street, Barangay 35, Maypaho, Caloocan City. Naaresto ang suspect ng mga tao ng Manila Police District Station 1 sa tulong ng mga barangay tanod. Batay sa investigasyon, bumili ng pagkain at iba pang paninda si Hipolito sa isang sari-sari store sa Perla Street sa Barangay 121 Tondo. Nang makaalis, napansin na may-ari na peke ang perang ibinayad, kaya agad itong humingi ng tulong sa mga otoridad. Naaresto ang suspect habang naglalakad palayo sa lugar. Unay todo tanggi, ngunit kalaunan ay umamin na sa paggamit ng pekeng pera. Kasalukuyang nakakulong si Hipolito at inaalam ang mga otoridad kung saan galing ang mga peking perang salapi. Nagpaalala ng mga otoridad sa publiko na magdoble ingat sa pagtanggap ng pera ngayong malapit na ang holiday season dahil sa dumarami minuto at nagkakalat ng peking perang sa mga pamilihan at tindahan. Ito si Boy Gonzalez para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy! Mayorya ng mga flood control projects na itinayo sa Negros Occidental at Bacolod City, itinayo ng Legacy Corporation o Legacy Construction Corporation. Ang nangungunang kumpanyang nasa listahan ng Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa gobyerno. Ang may-ari pala nito bigatin
yung may bahay sa Malibu, California. Sa datos mula sa portal ng sumbong sa Pangulo, pagmamayari ng negosyanteng si Alex Abilido ang Legacy Construction Corporation at may 28 flood control projects ang nakuha nito mula sa 12 lungsod at munisipalidad ng Negros Occidental, 3 naman ang sa Bacolod City. Pinondohan ang nasabing proyekto, kontrabahan ng mahigit 2.1 billion pesos. Pero nito lamang Hulyo, naranasan ang pagbaha ng Negros Occidental at Bacolod City, dulot ng malakas na pagulan, dala ng bagyong Krising, Dante at pinalakas pa ng habagat. 23 mula sa 28 flood control projects din ng LCC ay nalubog sa baha noong 2022. 22 sa mga ito ay nasa Negros Occidental, isa naman ang nasa Bacolod City. Matatandaan si Abilido ay kilalang personalidad sa 2 nabanggit na lugar at ang anak naman ito ni Dominador Abilido, dating executive ng Victoria's Milling Company sa Victoria City, ang pinakamalaking sugar refinery sa Asia. Ang mga Abilido ay developer ng Legacy Subdivision sa Barangay Alicante, Ibi Magalona at townmate ni Bacolod Representative Albi Benitez, dating mayor ng Bacolod City. Contractor doon pala ito si Abilido ng 600 million peso Bacolod City General Hospital, yung nandyan sa Barangay Vista Alegre. At ito naman ay proyekto na ngayon ay mayor na si Greg Gasataya. Okay, so yun ho yung na-corner naman, isa pa sa mga na-corner nitong si Alex Abilido. Hindi naman ho daw napakayabang ni Mayor Abilido doon sa kanyang mga propiedad dyan ho sa Amerika. Kaya lang, ang nagpo-post nito ay ang kanyang girlfriend na si Maria. Sa mga post nito sa Facebook ipinangangalandakan nito yung mga ari-ariang pag-aari nitong si Alex Abilido dyan po sa Amerika. Ay, sus, may ginawang buhay ito. Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ala ko meron pa. Ito pala. Smuggled cigarettes na samsam sa Lasang, Davao City checkpoint. Detalye na balita mula kay John Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, John. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nasamsam na mga otoridad ang smuggled cigarettes sa sinagawang checkpoint sa Lasang Entry Point, Davao City, pasad las 11:14 ng umaga, Agosto 24, 2025. Pinangunahan ng Task Force Davao at Davao City Police Office ang operasyon na naresulta sa pagka-aresto ng isang sidewalk vendor, residente ng Purok 4B, Barangay 23C, Poblasyon, Davao City. Sakay ito ng isang sasakyan mula Tagum City patungong Davao City. Nakuha mula sa suspect ang 125 rims na isang brand ng sigarilyo at 30 rims na iba pang brand ng sigarilyo at tinatayang nagkakahalaga ng 121,799. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 4712 kaugnay ng Tariff and Customs Code of the Philippines. Dinala sa Bunawan Police Station 6 ang suspect at ang mga nasamsam na sigarilyo para sa tamang disposisyon. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Soter. 53 makalipas ang alas 4 ng umaga. Tinik ng lipunan ng korupsyon, pagkasira ng kalikasan at iba pang suliraning panlipunan. Ganito ay nilintulad ni Cardinal Tagle ang mga isyong kinakaharap ng bansa at ng mundo sa kanyang homily sa declaration ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo Rizal bilang National Shrine. Ayon kay Cardinal Tagle, oras na mawala ang responsibilidad, nangingibabaw ang pagiging gahaman. Masisira ang kalupaan, karagatan at ang kalikasan. Maapektuhan din na niya nito ang trabaho at ang lipunan ang siyang nahihirapan. Diyan hindi dapat niyan mawala ng pag-asa at patuloy na manampalataya sa Diyos, humingi ng tulong sa mahal na Birheng Maria. Maganda umaga, Pilipinas! Nakakuha mano ng 1.4 billion pesos na laga ng flood control projects ang construction company na nag-uugnay naman kay Davao de Oro 2nd District Representative Jong Sinisa.
Lumabas mga report na incorporators ng RA Pahati Construction and Supply Incorporated, si Senisa at ang asawa nitong si Jella Pahati Senisa, at nakakuha mano ang mga ito ng maraming kontrata sa DPWH sa iba't ibang probinsya ng bansa. Kabilang narito ang 35 million peso Mabo Creek revetment patungong King River sa Pantukan, Davao de Oro, at 95 million pesos na pondo para naman sa Matilao River Revetment Project noong 2023, kung saan mayo pa ng Pantukan si Congressman Sinisa. Bukod pa rito ang 150 million peso rehabilitation ng Davao River Revetment sa Barangay Mandog, Davao City noong 2024 at ang 86.8 million peso sa UG Flood Control Project sa Asuncion, Davao del Norte noong 2022. Pinabulaan na naman ni Sinisa ang mga aligasyon at iginiit na lumang isyu na ito na ibinabato sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. Nagamit na rin ito nung nakalipas na eleksyon. Matagal na rin naman siyang kontraktor bago pumasok sa politika at hindi sangkot sa anumang ghost project. Mga kongresista, politiko at DPWH official na sangkot sa mga ghost at mga substandard na flood control project itinulad sa shoplifter na dapat ikulong agad. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Panahon na para sampulan ng mga kontratista, politiko at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa mga substandard at ghost flood control project. Ito ang panawagan ni Senador Erwin Tulfo bilang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Paraan ito pang hindi na sila pamarisan. Dagdag pa ni Tulfo, trilyong piso pera ng taong bayan ng kanilang ninakaw, kaya dapat lamang silang managot dahil yung shoplifter na nagbulsa ng ilang items sa grocery store ay kulong agad. Dapat ganito rin ang gawin sa mga tiwaling kontraktor, politiko at engineers na dalhin agad sa bilangguan. Paniwala ni Senador Tulfo, sapat ng ebidensyang may siniwalat ni na Pangulong Marcos at Senador Panfilo Ping Lacson na may mga substandard at ghost flood control project upang sila'y makulong lahat. Malaki umano ang kasalanan ng mga politiko dahil sa napakalaki ang hinihingi nilang komisyon, napupwersa ang kontraktor na gawing substandard ang proyekto, mas malala gawing ghost project. 3 kontraktor na sabit umano sa ghost project sa Bulacan. Ito ay ang Wawaw Construction, SYMS Construction at Darcy and Anna Contractors. 15 kontraktor naman ang nabanggit ng Pangulo na kumopo ng 1.3 trillion pesos na flood control projects. Subalit pawang mga substandard ng ilan. 5 sa mga ito tulad ng Legacy Construction, Alpha and Omega Contractors, St. Timothy Construction, EGB Construction at Road Edge Trading ay napabalitang nagpaparenta ng kanilang lisensya, kung kaya't kahit saan-saan makikita na sila ay gumagawa ng government project. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Ay, magandang umaga din sa mga taga-Gumaka, Quezon. Kumusta naman yung flood control projects dyan sa Quezon, ha? Yung river wall dyan sa Gumaka, Quezon, kumusta na, ha? Ayan, riprap wall, gumuhuyan sa Lucena City. Isa lang ho yan sa mga proyekto ni noon, ni Congressman JJ Suarez. Kumusta? Ano kayo naging findings sa investigasyon dyan, ha? 100 million pesos lamang naman daw po ang ginugol para ho sa River Wall project na yan sa Gumaka, Quezon. Uy, alam ba ninyo na sa Ilocos Norte pala, meron ding sangkaterbang flood control projects na nailaan, Kaya lang mukhang hindi ganun kasolid ang North, ha? Kasi sa first district ng Ilocos Norte, 1.8 billion pesos ang inilaan. 4.8 billion pesos sa first district. Pero sa second district, 200 million lang. Ayan. Ay, sus, may ginoo. Arestado ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways sa Batangas matapos ng kinumanong suhulan si Batangas Congressman Leandro Leviste upang hinto ang investigasyon sa manumalyang proyekto na sa kanyang distrito. Kinilala ang district engineer sa Balayan, Batangas na si Abelardo Calalo. Inaresto ito ng Special Operations ng Barangay Poblacion Zone sa Taal, Batangas nitong Biyernes.
Sa paunang investigasyon, sinabing tinangkang suhulan ng suspect si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste ng halagang 3,126,900 pesos. Gani rin pala manuhol diyan sa Batangas, ano ha? Kumpleto. Oo, pati butang kasama. Ay bakit ho nawawala yung barya? 3,126,900 pesos. Bunsod nito, agad na ni-report ni Lebiste ang naturang insidente dahilan upang ikasa ang entrapment operation at ma-arrest ang suspect habang nakuha sa operasyon ang pera na gagamitin na ebidensya. Mahaharap ang suspect sa reklamong corruption of public official sa ilalim na revised penal code pati ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Kakasuhan na nga ngayong araw ang naturang opisyal ng DPWH na nagtangkang manuhol sa batang kongresista matapos na hilinging itigil umano ang anomalyang o ang mga investigasyon sa anomalyang flood control project. Ayon kay Lebiste, sasampahan ang kaukulang kaso si Engineer Abelardo Calalo sa Office of the Provincial Prosecutor ng Batangas. Nasa custody ngayon ng Taal Municipal Police Station ang naturang District Engineer matapos madakip sa isang entrapment operation. Matatandaang sinuhulan ni Calalo si Lebiste ng mahigit 3 milyong piso para himukin daw na wag nang ituloy ang pag-imbestiga sa mga questionableng flood control projects sa Batangas. Naisama ni Senator Bongo, Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, na papanagutin ang lahat ng responsable sa mga palpak na ghost flood control projects. Ayon kay Senator Go, dapat ipatawag, gisahin ang dapat gisahin at managot ang dapat na managot. Ito man ay kontraktor, mambabatas, kapamilya, man o kaibigan. Sinabi pa ni Senator Go, walang dapat na santuhin dito, lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyekto na hindi ipinatupad ng maayos at naglalagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Sinabi pa ng Senador, malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang nabubunyag ang bilyon-bilyong anomalya sa flood control, lubog naman sa baha ang maraming bahagi ng bansa kasama ng mga ospital at mga gusaling dapat naging takbuhan ng mga nangangailangan. Nagbanta din si Senator Go na kung walang mananagot dito, mapipilitan siyang isulong na tanggalin na ang budget ng flood control project sa susunod na taon kaysa masayang lamang sa mga ghost project at corruption. 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po, may mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. So, basically, magiging cloudy at may mga pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, buong Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, buong Visayas, maging ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao, Caraga Region dahil sa epekto ng low pressure area at ng habagat o southwest monsoon. Kahit sa mga kababayan natin, patuloy natin abiso na saan man ang lakad natin today, huwag kong kalimutan magdala ng payong at maging alerto na rin sa mga banta ng pagbaha, especially po sa mga low-lying areas. Yung LPA, huling nakita yan sa karagatan o baybaying dagat ng Paracale, Camarines Norte. Pat sa ngayon, most likely mag-i-stay po ito as LPA in the next 24 hours. So, hindi natin nakikita na magde-develop ito ng bagyo sa susunod na 24 oras. Pero patuloy na mag-update po o mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa. Yan mo lang latest mula dito sa weather forecasting section. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, medyo malawak yung suspension ng classes ngayong araw nito, pati nga pasok ng gobyerno. So what do you expect the next few hours dito po sa National Capital Region? Actually po dito sa Metro Manila, ang ating forecast lang po talaga ay maulap tayo at matasing chance din naman ng mga pag-ulan dahil sa low pressure area. Pero we're not expecting yung widespread ho talaga. Although ang chances of thunderstorm ay meron pa rin naman ho. May mga chances of mga thunderstorms katulad yung mga nangyari nung Friday. Mga anong oras yan tatama? Usually po yung mga thunderstorms, early afternoon hanggang hapon po yan, hanggang gabi. Okay. So ngayong maghapon, ang inaasahan natin sa NCR, cloudy, medyo magiging maulan bandang hapon o afternoon. Opo. May chance pa rin naman po ng ulan anytime of the day, pero yung mga thunderstorms that usually causes yung mga biglang
buhos ay in the afternoon po. Oo. Gano'ng karaming tubig ang inaasahan natin? Sa ngayon, ang estimate po natin, possible pa rin umabot ng 50 millimeters na ulan within the 24-hour period. Within the 24-hour period? Yes. Okay. As we speak, may ilang areas ba dito sa National sa NCR na may kalakasan ng pag-ulan? Sa ngayon po, may rainfall advisory naman po tayo sa halos buong Metro Manila. So, nakaka-experience tayo ng light to moderate with the times heavy rains po. Pero sa Quezon Province, may heavy rainfall warning na tayo doon. Malakas talaga yung pag-ulan doon. Okay. Malawak ang Quezon. Saan banda? Actually, buong Quezon. Buong Quezon. Okay. Sige. Thank you, Ma'am Lori. Magandang umaga. Good morning. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Kaya ako naitanong yun ano kaya yung pinagbasihan ni Secretary Abangers. Maganda umaga, Pilipinas! Kasi doon sa kanyang post kahapon, sinasabi niya magiging masungit yung panahon ngayong araw na ito, kaya't maaga hong nag-anunsyo. Okay lang ho naman, better safe than sorry. Kaya lang, ang tinatanong natin, saan ho nanggaling yung anonsong yun? Dahil ang sinasabi ho ng Pag-asa, light to moderate yung inaasahan nating mga pagulan ngayong umaga at kung meron siguro mga pagulan after lunch. Yan, malungkot ho kasi dito, pati ho mga government offices, wala hong pasok. Siyempre, nandito sa National Capital Region ang tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung walang pasok ang Central Bank, walang clearing ho ng mga cheque. Yun ho ang problema doon. Mantakin ho ninyo, Friday, di ba? Friday, holiday na. Mahaba ho yung bakasyon. Friday, Saturday, Sunday, Monday, kahapon, 4 na araw. So, namumroblema yung mga negosyante kahapon. Teka muna, sabi nila, ang dami nakatenga naming mga negosyo. Sana naman magtuloy ho yung operasyon ng Bangko Sentral ngayong araw na ito, lalong-lalo na, kahit yung clearing section lamang ho nila. Sabi ho naman ni Dr. Yeye Manawis, ang per cargo unit ho ng Bureau of Customs dyan po sa NAIA, tuloy ho ang operasyon ngayong araw na ito. Kahit na ho merong inilabas na ganong klase ho ng advisory, full force ho mapasok ang mga taga per cargo ng Bureau of Customs ngayong araw na ito, sabi po ni Dr. Yeye Manawis. Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na makalipas ang 5 na umaga. Martes ho tayo ngayon, 26 ng Agosto 2025. Balik tayo sa mga balita. Habang dito sa Pilipinas, pinag-uusapan flood control anomalies at iba pang mga kalokohan. Nakatuklas naman ang aabot sa 1 milyong toneladang thorium ang mga geologists ng China sa Obo Mining Complex sa Inner Mongolia. Ang thorium ay isang revolutionary nuclear fuel na may kakayahang makapagbigay ng mas malinis at ligtas na enerhiya sa buong mundo sa loob ng libu-libong taon. Mas madaling makita ito sa earth crush kaysa sa uranium at kinukonsiderang mas ligtas kumpara sa tradisyonal na gamit ng mga nuclear plants. Mababa rin ang nalilikha nitong radioactive waste at mas mataas ang enerhiyang nalilikha. May tuturing din ang thorium bilang isang malinis na alternatibong enerhiya kumpara sa fossil fuel at mas maganda para sa kalikasan. Kita ho ninyo. Buti ba sa kanila, ganun katindi ho yung mga research. Tayo dito, ang R&D kakarampot ang pondo. Ginagamit pa sa pagbibiyahe ng mga opisyal ng DOST. Presyo muna ng manok at baboy bumaba sa Bonifacio Market. Ang detalye mula kay Edwin Duque. Edwin, sandali dahil nasa linya na natin si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communication Technology. Secretary, good morning. Magandang umaga po. Magandang good morning, Angelo. Opo. At sa mga tagapakinig nyo. Pasensya na kayo. Binulabog namin kayo ng maaga. Ha? Hindi, ang tatanong lang namin. Okay lang. Kasi di ba nag-lapse into law na yung konektadong Pinoy Act? Kailangan pa ba ng IRR nito? Ng Implementing Rules and Regulation? Oo naman. Ano yan? SOP yan. Okay. After ng isang batas, siguro within 60 to 90 days dapat
lumalabas na usually yung implementing rules and regulations. Opo. Sinong bubuo ng IRR? Kami, DICT, NTC, at saka siyempre, magkakaroon ng public consultation yan together with the telcos at saka yung mga consumer groups na interesado sa issue ng Konektadong Pinoy. Oo. Para siguro habang binabalangkas yung IRR, ma-resolve rin yung mga issue na sinasabi ng mga telcos, na maaaring ito ay magdulot ng panganib sa in terms of security, di ba? Baka daw may maduhagi naman, disadvantage na sektor. Baka through IRR ma-correct natin yung mga ganong klaseng impression, Secretary. Hindi lang yun. Para rin maintindihan ko. Kasi, alam mo, Angelo, buti na lang nabanggit mo yan. Kasi, nakikipag-usap ako diretso doon sa mga CEO ng mga telco. Tatanungin ko sa kanila, ano yung problema niyo sa cybersecurity? Mas gaganda nga yung cybersecurity. Tapos maintindihan naman nila na magkakaroon pa nga ng international standards lahat for cybersecurity. So, pag nagpapaliwanag ako sa kanila, naiintindihan naman nila. Tapos ngayon, tinatanong ko, ano talaga yung problema? Pagka tinatanong ko, maganda nga mag-participate sila sa IRR para ako rin maintindihan ko ano yung problema nila. Sa totoo lang. Okay. Pero nakausap nyo na si PLDT, di ba? Sek? Oo, nakausap ko sila lahat. Si PLDT nga sabi niya, active silang magpa-participate sa IRR. Okay, oo. Para maiwasan ang demandahan, di ba? Kasi ang layunin naman ng batas para mapabuti ang telco, ang serbisyo ng mga telco sa buong bansa, lalong-lalo na yung mga unserviced areas. O si Globe, nakausap nyo na rin? Oo, nakausap ko na rin. Sila lahat nakausap ko. Maayos naman ang mga usapan namin pagka nag-uusap kami. Siguro, sometimes hindi mo maiwasan, may mga abogado sila na iba kasi yung mga abogado, alam mo na yan iba yung mga interpretasyon nila sa mga batas. Alam mo naman, di naman tayo abogado. So, ipababayaan ko na lang sa kanila kung paano yung interpretation nila ng batas. Sa akin kasi, nag-agree sa akin lahat ng mga telco. Yung layunin ng Konektadong Pinoy na yun din naman ang gusto ng mahal na Pangulo. Lahat ng tao sa Pilipinas at ang Pilipino magkakaroon ng mura at magandang kalidad na internet connection. Ayun. So lahat kami nag-agree doon. Oo. So, kasi nga, napaka-crucial nito sa makabagong panahon, lalo-lalo na sa pag-aaral ng mga bata, masyadong argabyado naman yata yung nasa mga liblib na lugar na mahal na nga yung internet service, pupugak-pugak pa. Oo, kaya... may mga bagong players ba? Di ba nag-ikot-ikot kami ni Presidente? So nakita kami kung saan pa sa mga probinsya, kung saan pa hindi maganda yung internet, yung sabi mo nga, pupugak-pugak, ay mas mahal pa by 30% yung presyo kumpara sa Metro Manila. Hindi talaga katanggap-tanggap yon. Oo. Tsaka sabi nyo, magmumura actually ang internet services sa Pilipinas kapag fully implemented ang Konektadong Pinoy Act. Oo, dapat lang. Ako nga, ang prediction ko, bago matapos ang 2026, mararamdaman ng taong bayan yung impact ng competition. Alam mo, kahit na saang merkado yan, kapag may competition, naturally bumababa yung presyo ng bilihin. Sabi mo kanina nga, di ba, ibabalita mo yung presyo sa palengke. Dapat nga kahit na every month dapat nag-a-announce kayo ng presyo ng internet ngayong umaga. Dapat may tapos babalita ako sa iyo kung ano yung presyo, di ba? Bigyan mo sa amin yung detalye para at least makita at saka ma-verify din ang ating mga kababayan. Teka muna. So more or less mga magkano ang nakikita nyong decrease? Dasunes. Ako, Dasunes bibigay ko sa iyo. Lalabas yan by end of 2025 tong taon na to. May projection ang ITU, International Telecoms Union. Mangangalahati ang presyo ng broadband internet sa bansa. Ano yan? Lalo na sa probinsya. Kasi nga, dadami yung mga magtatayo ng mga fiber cable. Yung mobile service,
bababa ng konti lang by end of this year. Sabi nila mga hindi mga ngalahati, pero hindi pa masyado mararamdaman ng taong bayan, pero bababa ng konti. Data yung mobile service by next year, babagsak. Yung mobile service data ng mobile service o pati yung call? Pati yung call, pati Wow. Pagka ganun, teka muna, baka nga magmura, kaya lang lalo namang maging open to scammer. Ano nangyari na ho doon sa 2G, 3G? Ay, nako, ang gandang development yan. Hindi pa lumalabas yung Konektadong Pinoy. Eto naman, pasasalamatan ko ang Globe. Pinace out na nila lahat ng 3G. Si Dito, wala rin. Si Smart, nagmamadali na. Ngayon, ang usapan na lang is yung 2G. Okay. So, pinaplano na nila. Alam mo yung 2G, hindi basta-basta tanggalin kasi kapag wala kang pamalit dun sa mga mumurahin na 2G phones sa mga probinsya, kawawa naman yung mga kababayan natin. So, pinaplano na nila. Yun yung kagandahan lang pala. Gusto kong i-acknowledge yung mga telco. We agree to disagree on some issues. Pero pagdating dyan sa makakabuti sa mga consumers, kami, nagko-cooperate kami. Hindi kami nagdadalawang isip dyan. Yung pag-phase out ng 2G, 3G, tapos yung pagtanggal ng mga IMSI scanner, yan naman, saludo naman ako sa kanila. Matindi yung cooperation na binibigay nila. In fact, ramdam hindi dahil kausap ko kayo, Sek, kaya ko sinasabi, pero nag-improve talaga ang serbisyo ng 5G. Dati biglang mapuputol yung komunikasyon mo o kaya yung message mo aabutin ng siyam-siyam bago may deliver. Ngayon mas mabilis. Alam mo kung bakit? Dahil yung experience namin doon sa last month na bagyo, sabi namin, pwede ba bumabagyo, kawawa yung mga kababayan natin, kahit na mag-brownout sa lugar na yan, kung saan meron kayong signal, dapat hindi mawawala. Ay 100% available yung mga signal. Ngayon, kaya nga tama yung tawag mo sa akin dahil ito yung early morning kapihan ko sa mga kasama natin sa DICT kasi nagmo-monitor na kami ng cell service. Ganun dahil nga sa umaga. Dahil nga di ba? Sa umaga. Kasi nga in-announce walang pasok ngayon dahil nag-aabang tayo ng malakas na ulan. Ay naka-ready po lahat 'yan. Kahit na mag-brown out, makaka-asa po kayo na gumagana ang cell service nyo. Okay. Ayan. Anyway, basta Sek, yung sinasabi niyo yung pag-eliminate sa 2G within the year din yun? Ay, hindi. Yan medyo mahaba-haba yan. Yung 3G within the year. Okay. Yung 2G siguro bigyan mo up to end of 2026 kasi ang problema, kailangan makahanap tayo ng mas murang telepono para sa countryside. Yan naman, resulta yan ng bisita namin ni Pangulo sa India. Parating na rin po, inaayos lang po namin yung final agreement. Pero may mga mumurahing cellphone na darating po. Siguro, sana maayos yung agreement by end of this year. Tapos next year, baka dumating na yung mga murang telepono from India. Okay. Gaganda ang access. Bibilis naman daw ba? Baka naman mamaya sa dami ng user, bumagal din. Hindi. Kasi ito ang kagandahan. Kausap ko lang kahapon si Sec John Vic ng DILG. Siguro, Sec John Vic, pasensya na kung mauunahan ko yung good news na sasabihin mo. Alam mo, i-require niya ngayon ng mga LGU, bibigyan niya ng target ng number of cell sites na dapat matayo before end of 2026. Sabi ko kasi, Sec, kulang tayo ng cell sites. 30,000 lang tayo. Sabi niya, sige, doblehin natin. I-mandate niya 30,000 additional cell sites sa mga LGU. Kasi nagkakaproblema minsan yung mga telco sa pagpapatayo ng cell sites sa mga LGU dahil sa permitting. Sabi ng DILG, sagot na namin yan, tutulungan ka namin sa mga LGU. Pag nangyari yun, hindi lang mumura. Bibilis pa. Gaganda talaga ang isipin mo, pag nagdoble natin yung number of cell sites,
ibig sabihin yan, parang dodoble na rin yung speed at quality mo. Hindi, tsaka tama mo kayo kasi kadalasan LGU yung dahilan kung bakit hindi makapagtayo ng cell site. Di ba? Ang dami-daming hinihinging mga requirement tapos kuminsan alam nyo na. Bahala na sila kay John Big. Alam mo na, pag nagsalita si DILG Secretary, nangyayari yun. Kaya ngayon, Angelo, ang kagandahan nito, lumabas ang Konektadong Pinoy. Ang LGU tutulong na sa papabilisin yung pagtayo ng mga tower companies. Yung visit namin ni Presidente sa India, kausap namin mga tower providers na pupunta dito sa Pinas at saka murang cellphone, ay maniwala ka, before end of 2026, kakaiba yung dating natin. Yung bang halos kulelat tayo sa ASEAN in terms of internet connectivity, ang utos ng Presidente, bakit ba hindi tayo pwedeng mag number 1 o number 2? Hindi na tayo magdadahilan doon, di ba? Ang sasabihin na lang natin kay Presidente, boss, gagawin natin yan para sa taong bayan. So, yun yung aspirations natin. Ayan. Sek, ha? Nakalista to, ha? August 26, nung ihayag nyo to, and maikling panahon lang to. So, mukhang magdo-double time lalo yung ating pong mga LGU sa pagtugon doon sa inyong panawagan na magkaroon ng double number ng ating mga cell sites. Napaka-crucial ho nun kasi gaganda nga yung serbisyo, babagal naman sa dami ng consumer, gagamit na user, 'di ba? At pero yung nasa malalayong sa malalayong mga lugar, satellite based pa rin 'yon. Oo. Ang kagandahan din nito, kaya nga maswerte tayo ngayon dahil dumating na yung mga fiber laying ship. So, naglalatag na rin ng fiber inter-island. CPLDT, tsaka si Converge. Nako, sabi sa'yo, nagmamadali sila. Tapos, dun sa mga hindi pa inaabot ng fiber, yung talagang hirap na hirap talagang mapunta. Si Starlink naman, sabi, Sek, maganda yung nakita daw ng boss nila, si Mr. Elon Musk, si Presidente, nagkakabit ng Starlink sa Marawi. Sabi, bumilib siya. Saan ka naman nakakita? Presidente, nagkakabit ng Starlink, nabibigay ng Starlink. So sabi ni Mr. Elon Musk daw, tulungan niya yung Pilipinas. Ay, matindi po yung collaboration din natin ng Starlink. Pero mabanggit ko rin po, Boss Angelo, yung sa LGU, tutulungan nyo rin kami. Pagkatulong tayo dyan. Pagka may nabalitaan kayo na LGU na ayaw pa rin mag-connect at magtayo ng tower, i-call out nyo rin po para malaman namin kung sino. Kasi iba rin yung power ng media. Kayo po yung nagbibigay ng lakas sa amin yung mga ganitong interview. Nababalitaan ng mga tao yung ginagawa natin. Tapos maganda rin mabanggit nyo kung ano yung mga humaharang. Hindi, tsaka maganda kasi pagka may direct link na sila, lalong-lalo na sa mga malalayong probinsya, madali nang picturean, madali nang i-report ang mga ghost projects. Di ba? Pagandahin natin yung pagandahin natin. Tsaka hindi lang tawag, pati data, pati picture po pwede nyo nang i-upload. Pagtulungan ho natin to. Sec, in the meantime, thank you for joining us. Ingat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Secretary Henry Aguda ng DICT. Magandang umaga, Pilipinas! Pero in fairness, at least ngayon ramdam mo talaga ang DICT. Sa dami nung naging sekretary ng DICT, ngayon lang tayo nagkaroon ng DICT secretary na nakakausap ng ganito kaaga. Di ba? Yung iba hindi mo nga mahagilap kahit araw Alas 5:55. Alas 5:25 na po ang oras sa buong Kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family
Usually 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para anti-CRH bukna sa habang panahon. Mabibili sa namang convenience stores at mga butikan nationwide. Ang family alcohol ay hindi lang pampamilya, pang-esports pa. Presyo ng manok at baboy bumaba sa Bonifacio Market. Alamin natin ang latest na presyuhan mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Angel, may good news no, sa mga nabibili ngayong umaga dito sa may Bonifacio Market sa Caloocan. Dahil ito manok, mas bumaba pa ng 10 piso. Nasa 210 Kuya Angel ang presyo. Yung itong baka naman ay 450. Ang baboy, 360. Basta na-maintain niya yung mababang presyo. May mga pusa naman na naka-display. May meron makakabili ka ng 280 pesos. Ang pork chop, 360. Ganon din ang giniling, 360. Ang pataulihan at unahan, alas pare-pares yung presyo, 330 bawat kilo. Yung liempo na kahapon ay naging 390 mula sa dating 400, mabibili mo na rin ng 380. Ang kapira ng mga vendor ay naghahanap ng mura yung mga kliyente. Kaya kapag nagtaas ka at mura sa iba, ay mawawalan ng customer. Kaya hanggat pare, kung mas bababaan pa nila yung presyo, importante mananatili yung kanilang client at makakumikita pa rin kahit paano. Yung mahilig naman sa kape ko, Angel, ay nasa 500 pesos po rin. At kapag gusto mong makatikim ng kape, pero medyo mahal, may 460 naman doon sa ulot pa. At yung papaitan ay 250 pesos. Ang presyo naman ng isda, abay nanatili yung 320 ko, Angel, yung presyo ng dagupan na bagos. Ang galunggong, mataas pa rin yung presyo. Yung 280 na halaga, yung maliliit na klase, ang matata, yung mahal, ang 320 naman, itong malalaking galunggong. Ang yellowfin ay 280, ang pusit tubo 300, yung pusit kalawan 270, abang ipang calamaris ay 280 pesos. Ang tilapia, bababa yung presyo, merong 110 hanggang 150 pesos, at yung malalaki, yung plapla, nasa 160 hanggang 170. Ang presyo ng gulay ay mataas, bumaba pa rin yung ilang klase. Tulad itong palaya na makakabili ka na ng 80 hanggang 100. Ang kalabasa ang mataas, 70 pesos. Kamatis, 80 to 100 pesos. Ang labanos, 200. Talong, 100 to 120 pesos bawat kilo. Sa Pechay Bagyo, dahil tag-ulan at sukadihan, yung dating 160 naging 170 ngayong umaga. Ang Tagalog na natilig 100 pesos bawat kilo, patata 60 pesos. Siling Labuyo, hindi pa rin nagbago presyo dahil nasa 600 pesos. Ang panigang 600, habang siling ako pa 300 at ibang presyo ay medyo mataas pa rin. Ang presyo naman ng bigas, Angel, nag-uumpisa ng 32 hanggang 70, 80 pesos. Yung magandang klase ng titurato, yung malagkit, 80 pesos hanggang 100 pesos pa rin bawat kilo. Yung ating price monitoring report pala pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Scamwatch Pilipinas, nagpapala naman laban sa pagdami ng online scam sa pagpasok ng Burmans. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle? Ay, nawawala si Giselle. Giselle? Pangulong BBM, hinimok naman ang mga kabataan ipagpatuloy ang paghasa ng kanilang kakayahan. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-welcome sa mga kalahok sa 2025 World Skills ASEAN Competition na ginaganap sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa formal na pagbubukas ng kompetisyon, hinimok ng Pangulo ang mga kabataan na ipagpatuloy ang paghasa sa kanilang kakayahan, kaalaman at pagkamalikhain. Binigyang diin ito ang kahalagahan ng kasanayan at kaalaman na anyay higit pa sa halaga ng langis, mas matatag sa ginto at mas transformative kaysa sa ano pa mang teknolohiya. Ayon kay Pangulong Marcos,
Ang skills ay may tuturing na bagong global currency dahil ito ang pundasyon ng inobasyon at siyang nagpapatakbo ng industriya. Kaya naman ang tunay na tagumpay ay nakadepende anya sa kakayahan, kaalaman at pagkamalikhain ng mga tao. Ang World Skills ASEAN Competition ay nagtatampok sa professional at technical skills ng mga young professional mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Layo nitong isulong ang technical and vocational education and training at kooperasyon sa rehiyon. Ito si Letner Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Balikan natin ngayon si Giselle Report, RH15. Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Binalaan ng Scamwatch Pilipinas ang publiko laban sa pagsipa ng mga kaso ng online scam ngayong papasok na ang Burman o nalalapit na Kapaskuhan. Ayon kay Scamwatch Pilipinas co-founder Josel de Guzman, inaasahan na nila ang pagdami ng mga spoofing scam o mga peking SMS na nag-aalok ng mga papremyo o Christmas promo na kunwari mula sa mga bangko o e-commerce platform. Maging ang mga scam call anya, inaasahan na mas magiging agresibo kung saan ang mga scammer ay nagpapanggap bilang bangko o credit card company para mag-alok ng mga peke na credit limit upgrade sakto sa panahon ng holiday spending. Pinag-iingat din ni Guzman ang ating mga kababayan sa posibleng pagdami ng mga peking e-commerce pages sa social media na nagpopromote ng mga malalaking diskwento gamit ang boosted ads para makahikayat ng mas maraming shoppers. Kaya naman patuloy daw na isinusulong ng Scamwatch Pilipinas ang hashtag kontra scam attitude, magdamot, magduda, mang-snab at mag-report sa 1326 at Scam Vault upang walang mabiktima ngayong nalalapit na holiday season. Ito si Giselle Rico Point para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Tiniyak ni Customs Commissioner Raylel Napangbaseno na iimbestigahan ng ahensya ang nasa 40 mamahaling sasakyan ng pamilya ng dating Pasig City mayoral candidate na si Sara Diskaya. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng pangalan ng mga Diskaya sa anomalya sa flood control project. Iginitin ni Pupuseno sisiyasatin ng ahensya ang mga consignee sa pag-i-import ng mga nasabing sasakyan upang malaman kung lumabag sa panuntunan ng BOC sa pag-aangkat ng mga mamahaling mga sasakyan. Matatandang ibinida ng mag-asawang Diskaya ang kanilang pagmamay-aring mga luxury cars sa ilang panayam noong panahon ng kampanya. Nagpaabot ng pakikiramay at tulong si Senator Bongo sa pamilya ng isang 24 anyos na lalaking nasawi sa baha sa Mandaue City, Cebu. Ang biktima na si Jeremy Bulingket, 24 anyos, residente ng Mandaue, ay nasawi matapos tangayin ng tubig baha habang sinusubukang iligtas ang kanyang taxi. Natagpuan ang bangkay ni Bulingket kinaumagahan sa isang mangrove area sa sitio Ganghaan. Ilang metro ang layo ng nilubugan ng kanyang taxi. Nangyari ang naturang trahedya sa gitna ng matinding pagulan kung saan lumubog ang malaking bahagi ng Mandaue City at Cebu City kung saan libu-libong mga residente naman ang lumikas. Personal na ipinarating ni Senator Go ang kanyang pakikiramay, nagdala ng bulaklak, financial aid at grocery pack sa mga naulila na pamilya ni Bulingket. Ayon sa Senador, palagi niyang binibigyan diin ang kahalagahan ng pagpapabot ng tangible na tulong sa mga Pinoy na dumaranas ng trahedya, natural man o gawa ng tao. Plano naman ang Department of Agriculture na magsagawa ng soft launch ng Command Center, ang Digital Nerve Center na inaasahang ng kagawaran na magiging susi sa mas matalinaw at data-driven na pamamahala ng food supply chain. Plano ito ilunsad sa Nobyembre ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. Sinabi ni Laurel na tinanggap na o nang tanggapin niya ang cabinet portfolio, nasa isip na niya ang produce. At pagkatapos nga po ng 2 taon sa trabaho, napagtanto niyang kasing halaga rin pala ang mantrang manage. Ang Command Center ang pangunahing kukuha ng trade data mula sa Osiris system ng Bureau of Plant Industry at ito'y unang tututok sa rice value chain. Isang pangunahing pagkain ngunit nananatiling hamon sa Pilipinas. Ang pagbago-bagong presyo ng bigas ay maaaring makagulo sa mga economic assumption, lalong-lalo na sa usapin ng inflation. Sa Digital Nerve Center nito, pagsasama-samahin ang mga mahalagang datos tulad ng produksyon, importation, stock level, iba't ibang uri ng kaparehong produkto, galaw ng kalakal, presyo sa wholesale at retail market, antas ng konsumo, infrastruktura ng produksyon at post-harvest, utilization, mga saklaw na irigasyon, spoilage, global market demand at maraming iba pa. Sinabi ni Laurel,
Iaangkop ang modelo ng command center sa ibang mahalagang sektor gaya ng high-value crops, livestock, poultry and fisheries, pati rin ang central registration ng lahat ng mga food facilities at mga cold and dry warehouses. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oy, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel, humihina ang kalamnan? Epekto yan ng ating pagkakaroon ng dagdag na edad. Depekto ng pagtanda. Pinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultamayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas naman ng muscle, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda, lalong-lalo na naman nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Natin dyan po sa Japan, sa mga seafarers natin na babalik ng Pilipinas, sa mga nandyan ho sa Hong Kong. Pagbalik ho ninyo ng Pinas, huwag na ho magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayo ditong tangerine chocolate. Yan po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad ng kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variant siya na ang raw material po ng tangerine chocolate na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ito kahit nagawang lokal, taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino nga daw bang magmamalaki at magmamalasakit sa Pinoy, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga suki natin dyan sa Barangay Industrial Valley, Marikina City, nag-iikot dyan si Sherwin Alparo, mamimigay ng pera at regalo. Barangay Industrial Valley, Marikina City. Abangan nyo dyan si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na inyong maradyo, telebisyon. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong nagulantang ang mga netizens sa revelasyong may dalawa ng anak na pala? Sina Aljur Abrenica at saka si AJ Rabal? Talaga. Alamin natin ng detalye mula kay Morley Elinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Wala tayong kaalam-alam. Naku, dalawa na pala ang anak ni Aljur Abrenica at AJ Rabal. Sos, nasa Pampanga lang pala nakatira ang mag-asawa. At ang nakakaloka, dalawa na ang kanilang anak na magkasunod ang edad. Yung isa magdadalawang taon at yung isa ay 2 buwan na. Well, marami ang nagtatanong kung babalik pa raw si AJ sa showbiz world. Pero ayon sa ating source, wala na raw balak pang mag-artista si AJ dahil mas gusto nitong pag-ukulan ng panahon, pansin at kanyang pagkakataon ang kanyang pamilya kay Aljur Abrenica. Well, sa totoo lang, nakakaloka. Di ba? May anak na pala sila pero panay ang tanggi pa. Iyan ang ating DZRH Showbizatis News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Morley. Ayun, panay tanggi pa raw. Tinatanggi pala. Laman.
Happy birthday muna kay Lloyd Encio. Lloyd, aking pamangking nag-develop nitong Saki Sweets, ano ha? Oh, dati naglalako lang ito sa mga kapitbahay ng kanyang pastillas. Aba ngayon, nasa mga mall na. Happy birthday kay Lloyd Encio ng Saki Sweets. Ayan ha? And congratulations. Muli, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa per cargo, dyan po sa NAIA ha? BOC NAIA ha? Pinangungunahan ni Dr. Yeye Manawis. And congratulations kay Justice Amado Valdez. Si Justice Amado Valdez, meron pong book launch kailan ito? Alam ko September ito. No? Pero ang ganda ng title. They will be in heaven before the devil knows. Hindi naman siguro mga kontraktor yan at mga involved sa flood control, Justice Valdez, ha? Magandang umaga. Ay, magandang umaga din sa mga suki nating mga justices. Teka muna, sandali lang ha. May nagbe-birthday din ngayon cases happy birthday kay Dea Ricacho Mijares, staff po ni Senator Bongo. Binababati siya ni Malo Cabral. Magandang umaga din kay Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas, ha? Ambassador Harry Angping, si Justice Energito ng Sandigan Bayan, Justice Max De Leon, good morning, ha? At syempre kay Chief Justice Alex Gismundo, kay Justice Raul Villanueva at mga suki nating justices dyan po sa Korte Suprema at sa Court of Appeals sa Visayas at dyan po sa Cagayan de Oro. Kador Plato, magandang umaga, ha? Muli, dahil po sa inaasahang sama ng panahon at para rin sa safety ng mga staff at guests, sarado ngayong Martes, August 26 ang Star City. Magandang umaga, Pilipinas! China muling nagpakawala ng rocket kanina alas 3 ng umaga. Mga residente ng Palawan at Basilan pinag-iingat. Detalye ng balita mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning. Kuya Angel, kinumpirma ng Philippine Space Agency na pinakawalan na ng People's Republic of China ang panibagong Long March 8A missile nitong pasado alas 3 ng umaga. Batay sa paunang babala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, posibleng mahulog ang ilang debris nito sa layong 130 nautical miles mula sa El Nido, Palawan at 55 nautical miles mula sa Tabataha Reef, malapit naman sa Jimutaman sa Basilan. Bagamat hindi inasang babagsak sa mga residential area, ipinagbawal pa rin ang paglalayag malapit sa naturang mga lugar. Gayon din, nag-warning ang NDRRMC sa mga makakakita ng bahagi ng rocket na huwag itong hawakan basta dahil sa posibleng nakalalasong kemikal. Sa halip ay dapat umanong iulat ng mga ito sa mga kaukulang ahensya ng pamalaan ang makikitang debris. Kamakailan lamang, pinulabog ng kaparehong rocket launch sa mga residente ng Palawan at Mindanao dahil sa malakas na tunog at tila apoy na bumabagsak sa kalangitan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, mga magsasaka sa lugar na apektado ng LPA, pinayuhan ng DA mag-ani na ng kanilang matured crops. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Good morning, Kuya Angel. Pinaalalahanan nga ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa mga probinsyang nakarasanas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area na anihin ng kanilang mga matured na crops na pwede nang maani. Sa abiso ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, dahil sa bantang dulot ng LPA, dapat ani lang tiyakin ng mga magsasaka na nasa ligtas na lugar ang kanilang mga planting material o iba pang mga farm inputs. Mas makabubuti nila kung anihin lang mga matured o hinog ng mga pananim. Ilipat ang mga makinarya sa mataas na lugar, siguraduhin ang pagkain at tubig para sa mga hayop at linisin ang mga kanal upang maiwasan ang pagbaha. Binilinan din ng DA ang mga mangingisda na tiyaking secured ang kanilang mga fish cages, fish pond at fish stocks at magsagawa na rin ng early harvest kung kinakailangan. Samantala, pinapayon din ang mga naglalayat ng mga mangingisda na alamin munang lagay ng panahon sa kanilang lugar bago pumalaot. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal! Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May huli na kaagad si Sherwin Alfaro. Sherwin, go!
Yes, Kuya Angel, dito nga sa Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City. Huling-huli natin itong tiny house. Tiny house ito sa Marikina na nakatingin. Ay, sabi ni Secretary, gaganda telco. Hindi, wala yata signal dyan sa loob, Sherwin. Dapat dito lang sa labas. Oo, mahina signal. Dito, di ako makapasok ko dyan. May ground. May ground yung may kuryente yung pintuan. Ang pangalan niyo po? Julian Mercado. Juliano Mercado, si Tatay Juliano Mercado. O lagi kayo nakatune in kay Angelo sa umaga? Opo. Bakit nakikinig kay Angelo? Magaling siyang announcer. Talaga galing siya sa mga flood control. Galit ka pa. Ikaw pala, Angelo, galit ka pala sa flood control eh. Masyado ka naman eh. Pakulong mo yung mga yan. Pero mo kasi yan naman. Dito nga daw sa Barangay Industrial Valley, binabaha rin sila. Opo, todo. Todo kung baha. Okay, dapat todo kulong din. Kulong din talaga. Yung mga gumagawa ng flood control yan. At dahil paborito mo si Angelo Palmores suwing umaga, eto meron kang 1,000 pesos. Okay, salamat Palmelo. Pakulong mo yung mga flood control na yan. Sige, kuya. Aga-aga, nagigigil. Nagigigil. Kung nga naman nagbabayad ng tax. Angelo, itong allowance ko, thank you. Papagawa daw yun ang flood control. Okay, sige. Yung iba pang premium, bigay mo na rin, Sherwin. At siyempre, meron din silang Diesel H Grocery, Diesel H Umbrella, Diesel H T-shirt at grocery at siyempre ang na-imbag na bigas ng Diesel H ay nandun na naon na sa loob ng bahay. Ano masasabi ko yung agent? Maraming salamat, Angela. Pakulong mo yung mga nagpa-flood control. Ito, malungkot nga kami. Dahil wala kami flood control dito, pero baka meron. Okay, Sherwin. Kababayan natin, asar na rin, ha? Makukulong daw ba yung mga nasa flood control na yan? Okay, sige. Pag mahirap, makukulong. Pero kapag mayaman yan, imposible. Ay, susunod. Sige. So maraming salamat sa inyo, Tatay. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok palagi sa Diesel H. Baka kayo nasusunod sa ating winner sa Diesel H Malacash promo. Aling Sherwin Batal Faro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa Diesel H Radio, Diesel H Facebook, Diesel H YouTube at Diesel H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Diesel H Mas Malacash promo. Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo magpaalam, hiramin ko lang Robert Galang yung post mo. Sabi niya the most depressing thing about the flood control scandal is how our government has so many checks and balances built in that failed but failed us in the process. Ayan. It's not just DPWH signing on the ghost projects, but it's the entire system that showed itself to be useless in preventing plunder. 1. Commission on Audit was not able to uncover it. Hindi, actually, Sir, mukhang kasama. The governors and mayors raised no post in the year in and year out that nothing is being built in their jurisdiction. O nga naman, imposibleng hindi alam ng mga lokal na opisyal na may ganong nangyayari. Nor did their congressmen raise the concern of their pork insertion being stolen. The Philippine Contractors Accreditation Board o yung PICAB under the Department of Trade and Industry saw no anomalies among its many members at kung hindi pa hunabonyag, hindi magsasalita ang PICAB, bawal yan. Ang ombudsman saw no reason to file cases at anyone. Let's not even count how many grab cases the Sandigan Bayan throws out from the flimsiest of reasons. New agencies like Government Procurement Policy Board could have helped fix the flawed bidding but did not. The Philippine Competition Commission has not filed a single case against procurement cartels. Lahat tayo walang ginawa. Totoo naman. Kaya nga hindi po pwedeng mahiya naman kayo. Mahiya naman tayo, Mr. President. Ngayon, ang tanong, ang mga butante, tayong mga ordinaryong mga mamamayan, anong ginagawa natin? Alam na natin kawatan, inihalal pa natin. Bakit? Sa konting barya. Di ba? Ang media, ganun din. Nagbubulag-bulagan din. Kaya,
siguro panahon na para itong mga nangyayari ngayon is a wake-up call for all of us, di ba? Let's discern. Tingnan ho natin, saan ba tayo nagkamali at saan ang pagkukulang na dapat nating punan. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palomano, sa giyuhan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa kilalang scientist na si Isaac Newton. Tact is the art of making a point without making an enemy. 2x2 sa ACS Balita, susunod na. Maganda umaga, Pilipinas! ACS na umaga.